Sa ating mga pangunahing balita, hinahabol na nga po na rin ng Bureau of Internal Revenue BIRC, dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Mismong si BIR Commissioner pa, Romeo Lumagi Jr. ang nagtungo sa DOJ para maghain po ng reklamong tax evasion laban sa dating mayor at ilang pang mga personalidad. Nagugat nga po yan sa pag-amin ni Guo na ibinenta na niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Corporation sa negosyanteng si Jack Uy. Pero hindi pala siya nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax returns nang ilipat po ang shares. Aabot daw sa kalahating milyong piso ang hindi binayaran tax ni Guo. Bukod kay Guo, dawit din sa reklamo ng BIRC na Jack Uy at ang corporate secretary ng Baofu na si Rachel Joan Malonzo Carrion. Imbestigahan din po daw ng BIR ang ibang opisyal at shareholders ng Baofu. Hinamo naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kongresista na magpakita ng pruweba sa gagawing investigasyon sa koneksyon ng pogo, droga at ng human rights violation. Plano nga ng Kamara na imbitahan ang dating Pangulo sa gagawing joint investigation ng binuong sa kauna-unahang pagkakataon po Quad Committee sa Kamara. Ayon sa ilang mambabatas, posibleng ang perang galing sa pogo ay reward money na ibinigay sa mga pulis noong drug war. Sinagot din ng dating Pangulong Duterte ang unang lumabas sa pagdinig ng Kamara na siyang itinuturong responsable sa pogo. Kasunod yan ang pinirmahan niyang executive order noon, kaya ito naging legal. Banned na ngayon ng Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo sa buong bansa. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor, where do not just be, puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. How about the wedding? Or are you just concentrating on pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling, huwag lang pogo. Yan nga po ang tinig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilang pang balita, balak daw ng pamahalaan na bumili ng karagdagang fighter jets para po sa Philippine Air Force. Ito ngay kasunod ng panghaharas na kamakailan lamang ng Chinese Air Force sa airspace sa may bandang Scarborough Shoal. Idiniin po ni Defense Secretary Gibo Teodoro na kailangan pang paigtingin ang ating air defense para po matugunan ang mga problema sa seguridad sa West Philippine Sea. Nakapaghain po naman daw ng diplomatic protest ang DFA laban sa China kaugnay po ng pagbagsak nito ng flares sa ating Exclusive Economic Zone o EEC habang lumilipad ang eroplano ng Philippine Air Force. Ibinunyag naman ni Finance Secretary Ralph Recto na walang ginastos ang PhilHealth sa mga bakuna at Healthcare Emergency Allowances o HEA noong pandemya. Sa briefing sa Senado, muling kinwestiyon si Recto tungkol sa memorandum circular ng DOF na nag-utos sa PhilHealth na ibalik ang 89.9 billion pesos na nakatenggang pondo sa gobyerno. Ang giit ni Recto, utos mismo ng Kongreso sa DOF na maghanap ng mga natutulog na pondo para magamit sa ibang pangangailangan. Wala rin daw ginastos ang PhilHealth noong pandemya dahil inako ng national government ang lahat ng bayarin. Yan ay kahit mayroong standby funds ang PhilHealth para sa mga emergency katulad ng pandemya. Pag meron po tayong panahon din mamaya ay babalikan natin itong mga nangyayari pong hearing at tungkol po sa proposed budget. At para ho ninyo matangkilik itong mga napapanood natin sa punto ho ng katotohanan. Samantala, higit po naman 591 billion pesos ang inilaan po ng pamahalaan para sa cash assistance at ayuda programs para sa mga mahihirap sa ilalim po ng mungkahing 2025 national budget. Pinakamalaki ang ilalaan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace sa halagang 114.2 bilyon. Hindi nakasama po sa 2025 budget ang programang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Ayon po kay Senador Coco Pimentel, hindi rin po naman daw ito kasama sa 2024 budget pero nakalusot pa rin ang naturang pondo isiningit. Tiniyak naman ni Senator Grace po na hindi nila hahayaan
ang mga last-minute insertions sa budget ngayon. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.